Nagbagang balita. Dalawang estudyante na kuryente sa Espanya Boulevard. Isa patay, isa malubhang kalagayan. US soldier na si Pemberton di sumipot sa preliminary probe ng Loudest Day case. Bulkang Mayon, posibleng pumatok anumang oras. Gilas Pilipinas, pasok sa FIBA Asia World Cup sa Spain. Charis Pempenko, sang-ayon nga ba sa pagpapasex change operation? Live mula sa University of Santo Tomas News Manila, ito ang Tiger Patrol. Magandang hapon mga Tomasino, ako si Abby Garcia at hati rito ang inyong mga tagapag-ulat. Para sa unang balita, US soldier na si Pemberton hindi dumalo sa preliminary probe sa pagpaslak sa Pinoy transgender na si Jeffrey Jennifer Lautec sa Olongapo City. Mula sa lungsod ng Olongapo, nakatutok na si Dancel Medina. Dancel? Oo, Abby, nandito nga tayo ngayon sa harap ng Olongapo City Prosecutor's Office kung saan ginanap ang isinagawang preliminary investigation kay U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Gaya nga ng sinabi mo, hindi nga dumalo si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na suspect sa pagbatay sa Filipino transgender na si Jeffrey Jennifer Lautec sa isinasagawang preliminary investigation sa kinaharap niyang murder case nitong Martes. Si Jeffrey ang itinuturo pumaslang kay Lautec, 26 na taong gulang, noong 11 ng Oktubre. Natagpuan ng isang room attendant ang bangkay ng biktima sa loob ng banyo ng isang motel sa Olongapo. Pinaniniwala ang namatay sa pagkalunod si Laude na ang bangkay ay nakitang nasa tabi ng inodoro. Ginawa ang preliminary investigation sa kasong murder laban kay Pemberton sa Olongapo City Prosecutor's Office dakong alas 2 ng hapon. Ipinatawag ng Olongapo City Prosecutor si Pemberton at ang iba pa upang pagsumitihin ng kanilang counter affidavits. Ang preliminary investigation panel ay pinamumunuan ni Olongapo City Prosecutor Emily Federo Santos. Kasapi ng lupon sina Assistant City Prosecutors Lawrence Taliping, Romel Baligod at Ria Nina at State Prosecutor Nolibian Kiambao. News mo to, balitang para sa'yo, totoo, walang puro-puro. Ito si Dancel Medina nagbabalita. Balik sa'yo, Abby. Salamat, Dancel. Live mula sa Olongapo City. Dalawang estudyante na kuryente sa harap ng Universidad ng Santo Tomas. Isa, patay. Isa, malubha ang kalagayan. Luis Lutaw, kwento mo. Hinilala ang nasawi na si Siegfried Nathan Orcila, 22 anyos, medical student ng University of Santo Tomas. Dead on arrival ito sa UST Hospital. Malabhan naman ang 18 anyos na si Cedric Faby, estudyante ng Far Eastern University, nang dalhin sa pagamutan. Pero sa pinakahuling ulat, stable na ang kondisyon nito. Alas 2 ng hapon nang dumaan si Faby sa Gate 1 ng UST at napakan ng isang live wire. Alas 5 naman ng hapon nang mapadaan sa kaparehong lugar si Arcila at nakuryente rin ito. Kabilang ang Espanya Boulevard sa mga lugar sa Metro Manila na mabilis na binabaha tuwing malakas ang ulan. Sa panayam ng Tiger Patrol kay Josel Dariaga, tagapagsalita ng Meralco, kabilang ang Espanya sa mga lugar na tinatanggalan ng supply ng kuryente bilang preventive measure kapag mataas ang baha. Anya ni Zaldariaga, it's supposed to be de-energized. Sabi naman ni Hendy Atuelan ng Radyo Patrol 44, we will have to look into that. News mo to! Balitang para sa'yo. Totoo, walang kuro-kuro. Luis Lutaw, nagbabalita para sa Tiger Patrol. Manny Pacquiao, pagsasabayin ng pagbaboxing, pagiging congressman, pag-host, at pag-basketball
bilang playing coach ng Kia Motors sa PBA. Sani Manansala, ulat mo. Mula sa pagiging professional boxer, naging TV host, tumakbo bilang congressman. Ngayon, paglalaro naman ng basketball, ang masusubaybayan natin kay World Champion Manny Pacman Pacquiao. Maglalaro si Pacman kasama ang mga veterano at mahuhusay na manlalaro sa PBA. Hindi lang basta player, kundi isang playing coach ng bagong team sa liga na Kia Motors. Maglalaro ako sa PBA, playing coach ako. Nag-usap na kami. Wala pang pirmahan ng contract na nangyari, pero okay na kami. Yung rules naman daw nila pag playing coach, pwedeng lumaro sa team. So, yun ang pinag-aaralan namin ngayon. Tinanong pa si Manny kung ano ang magagawa niya bilang isang PBA coach at sinabi nitong kumpiyansa siya na sapat ang kanyang kaalaman para mag-coach dahil naglaro na rin umano siya sa mga minor leagues. Sasabak ang Kia Motors sa mga veteranong kompanan sa PBA, kasama ng mga bago ring kompanan na Blackwater Sports at NLEX Road Warriors. Sinigurado rin ng boxing icon na malinaw na kay Bob Arum ang pinalaro niya sa PBA. At sinabi nito na extended ang kanyang kontrata bilang professional boxer hanggang sa taong 2016. Gusto mo to? Balitang para sa'yo. Totoo, walang kuro-kuro. Ito si Sani Manansala, nagbabalita para sa Tiger Patrol. Sa balitang showbiz, Charis Carpento, sang-ayon nga ba sa pagpapasex change operation? Live mula sa UST Plaza Mayor, nagpapatrol Glenn Krishnan. Glenn? Yes, Abby. Nandito nga ako ngayon sa UST Plaza Mayor para sa event na gagawin mamaya para kay Charis Carpento. Lumipas nga isang taon nang umamin sa publiko si Charis na siya ay isang lesbian. Ngunit kahit ganito nga, wala daw siyang balak sa mailalim sa sex change. Sinabi niya na, not exactly transitioning into a male. Basically, my soul is like a male. But I'm not gonna go through the stage where I have to change everything. I will not change my body. News mo to, balitang para sa'yo. Totoo, walang puro-puro. Like ko siya, nagpapatrol. Back to you, Abby. Salamat, Glenn. Live mula sa UST Plaza Mayor. Susunod! Bagbakan ng Amerika at Allied Forces kontra sa teroristang ISIS, lumalala na. Bulkang Mayon, puputok anumang oras ayon sa tala ng PHIVOLCS. Yan ang mga dapat abangan sa pagbabalik ng Tiger Patrol. Dumarami ang mga tao na inipit sa bakbakan sa Kurdistan dahil sa patuloy na airstrike ng Amerika at Allied Forces kontra teroristang grupo na ISIS. Kabilang ang Filipino community doon sa mga voluntaryong tumulong sa mga lumikas na residente. Eksklusibo mula sa Kyrgyzstan, ipatrol mo, Rosa Raquel. Tuloy-tuloy pa rin ang airstrike ng Amerika at mga kalyadong bansa sa Northern Iraq laban sa ISIS. Tuloy-tuloy din ang pagdagsa ng Internally Displaced People o IDP sa El Divo Dispan. Isa ang Filipino community sa Kurdistan sa mga nagbigay ng tulong sa mga biktima ng bakbakan. Ayon kay Talamani, malaking bagay ang ginagawang pagtulong sa mga IDP sa Kurdistan. Kahit sa maliit na paraan ay hindi matatawaran ang kaligayahan ng pagtulong na hatid ng ating mga kababayan sa mga naipit sa bakbakan. News mo to, balitang para sa'yo. Totoo, walang kuro-kuro. Razan Raqueño, nagbabalita para sa Tiger Patrol. Bulkang Mayon, nagsisimula ng magbuga ng abo at posible na rin pumutok ayon sa tala ng PhilBox. Nagpapatrol, Luis Lutao. Sa mga nakarang araw, may mga sabi-sabing na posibleng pumutok anumang oras ang Bulkang Mayon.
Kaya lahat ng mga Pilipino, mapamatanda man o bata, ay naging usapan ang nasabing siklong paparating sa ating bansa. Nagmistulang itong banta para sa mga taong naninirahan malapit sa area ng lupa na sakop ng Mayon, na maging handa sa anumang hudyat at hakbang na gagawin ng lokal na pamahalaan. Pinahati ni FIVOX resident volcanologist Ed Laguerta through text message ang mitsa sa mga nangyayaring kondisyon ng Mayon. Anya, pwedeng pumutok siya anytime from now, kasi kung titingnan mo physically, wala lang yan. Because of that information that we derive from the geodetic instrument and also from the information from the geochemical instrument, kaya nasabi namin ito. Matatanda ang bago mag-alas 7, Lunes ng umaga, nagkaroon ng ilang minutong medium streaming o pagbuga ng usok ang Mayon. Normal lamang anya ito sa isang stator volcano tulad ng Mayon. Sa pinakahuling monitoring ng FIVOX, wala pa ring crater glow o pamumula sa bunganga ng Mayon. Sa nakalipas na magdamag, nagtala lamang ito ng 18 rockfall events at 3 magma-related movements. Sa isinasagawang aerial survey, nakitang sa southeast quadrant ng bulkan pa rin dadaan ng volcanic materials oras na pumutok ang Mayon. Sakop nito ang mga bayan ng Santo Domingo, Daraga, Camalig at Legazpi City. Nananatili pa rin ngayon ang alert level number 3 kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang human activity sa loob ng mga danger zones. Suspendido pa rin ang klase ng nasa higit na 50,000 mag-aaral at inuumpisan na rin ang pagbikas sa mga hayop na saklaw ng danger zones. News mo to, balitang para sa'yo. Totoo, walang kuro-kuro. Luis Rutaw nagbabalita para sa Tiger Patrol. Susunod! Philippine National Team pasok sa FIBA Asia World Cup. Cedric Lee nagbigay ng mensahe kay Vong Navarro pagkatapos makapiyansa. Yan ang mga dapat abangan sa pagbabalik ng Tiger Patrol. Bye! Baka mamaya na lang. Kanino mapupunta ang plastika na ito? Sa'yo o sa akin? Sa akin. Uulitin ko. Sa'yo o sa akin? Para sa sports balita, ang Philippine National Team na Gilas Pilipinas ay nakapasok sa FIBA Asia World Cup sa Spain mula noong 1978 kung saan huling beses nakatungtong sa World Cup ang national basketball team ng Pilipinas. Naghuhulat, Connie Manansala. Doble ang tagumpay ng Gilas Pilipinas matapos talunin ng Korea sa score na 86-79 sa semifinals ng 27 FIBA Asia Men's Championship, Sabado ng gabi sa Mall of Asia Arena. Una, pasok na ang Pilipinas sa FIBA Asia Finals kung saan sasagupain nito ang Iran. Nananatiling undefeated ang Iran na tinalo ang Chinese Taipei sa kanilang semifinal match. Ikalawa, sigurado ng lalahok ang Gilas sa 2014 FIBA World Cup sa Espanya. Manalo man o matalo sa finals kontra Iran. Hindi rin napigilang maiyak ni Ranidel de Ocampo at Mark Pingris sa natamong tagumpay. Ito na ang pagbangon ng Pilipinas na ilang beses nang tinalo ng Korea. Pinakahuli ay nitong 2011 FIBA Asia Championship kung saan lumaban ang Gilas para sa bronze ngunit nabigo. Gusto mo to? Balitang para sa'yo. Totoo, walang huro-huro. Ito sa Sunny Manansala, nagbabalita para sa Tiger Patrol. Trending topic ngayon ang pagbibigay ng mensahe ni Cedric Lee sa batikang actor-comedian na si Vong Navarro matapos itong magpiyansa sa kasong sinampa sa kanya. Naghuhulat, Dancel Medina. Pagkatapos ng 5 buwan ng pagpapalitan ng mga apela, reklamo at paghanap ng ebidensya para makamit ang hustisyang hinihingi ng bawat kampo, nagresulta ng ito sa pansamantalang pagkalaya ng negosyanteng si Cedric Lee. Nakalaya ang nasabing negosyante matapos magpiyansa sa kasong serious illegal detention kaugnay ng pambubugbog sa actor at host na si Vong Navarro noong nakaraang Enero.
Hindi man nagpa-unlock ng mahabang panayam, malaman ang naging sagot ni Cedric nang tanungin kung may mensahe ba siya kay Vong. Naging matipid si Cedric sa tanong ng media at nagbitiw na lamang ng mensaheng "It's showtime" para sa aktor na si Vong Navarro. News mo to, balitang para sa'yo, totoo, walang puro-puro. Ito si Dancel Medina nagbabalita. Susunod! Ariana Grande, ikinansela ang concert sa Paris. Ang bantay ng klima para sa ligong ito, hatid sa atin ni Dana Manampat. Yan ang mga dapat abangan sa pagbabalik ng Tiger Patrol. Go! Babalik nga po ng Justin Bieber album. Wait lang ah. Ariana Grande kinanselahan trip papunta sa Spain dahil sa kumakalat na Ebola virus. Sinabi mag-stay muna siya sa Italy hanggang sa Nobyembre at hindi muna pupunta sa Spain. Magandang hapon, ako po si Dan ng mga panagdarito na ang inyong Tiger Weather Update. Magandang balita po sapagkat si Typhoon Nina ay palis na po ng Philippine Area of Responsibility. Kung nakikita po ninyo ngayon, ito po ay nasa West Philippine Sea na, kung kaya't ayon sa Pag-asa, bukas ng umaga ito ay siguradong makakalis na. Dahil po dyan ang Luzon ay makaranas ng malakas na pag-ulan. Para naman po sa Visayas at sa Mindanao, kayo po ay makaranas ng magandang panahon, subalit mayroon pa rin pong konting pag-ambon. Magpunta naman po tayo sa ating 5-day weather update ng Metro Manila. Ngayon Tuesday pa rin po ay magkakaroon pa rin po tayo ng malakas na pag-ulan, subalit sa Wednesday, Thursday, Friday at Saturday naman po ay magkakaroon na ng magandang panahon. Para naman po sa aking mga kapot na Masians, mamayang hapon hanggang mamayang gabi ay kayo po ay wala ng pasok tulad ng baha at trapiko sa Espanyol Boulevard. News mo to, balitang para sa'yo. Totoo, walang puro-puro. Ako po si Dan ng mga bata na nagsabing ang buhay sa Masian ay weather lang. Baka man o hindi, mag-aral lang mabuti. Happy weekday mga Tomasino! 55 days na lang at Pasko na! At nagdaan na naman ang isang araw ng pagbabalita. Sa araw na bahagi na ng ating kasaysayan, sa ngalan ng pagmamalasakit ng bayan, sa nag-iisang Tiger Patrol!